Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Noong taong 2003, ang kasong ito ay yumanig sa buong Brazil at sa malawak na sakop ng international media, daang-daang tagapagpatupad ng batas, rescuers at mga voluntaryo mula sa mga nagmamalasakit ng mga tao. Hinahanap nila ang dalawang magkasintahang nawala sa kagubatan ng Imbogaoso Province. Umaasa silang makikita pa nilang buhay ang mga to. Ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat. Ang nakakagalit sa kasong ito ay pagkatapos mahuli ang mga kriminal, ang pinuno ng grupo imbis na maparusahan ay nagkaroon pa ito ng mas magandang kalagayan kaysa dati niyang pamumuhay. Si Liana B. Friedenbach ay ipinanganak sa Sao Paulo noong May 1987. Ang batang babae ay ang panganay sa dalawang magkakapatid. Lumaki siya sa isang medyo kilala at mayaman na pamilya. Ang kanyang ama na si Henry Friedenbach ay isang matagumpay na abogado at isang napakarespetadong tao sa lungsod. Si Felipe Silva Cafe naman ay isinilang rin sa Sao Paulo noong July 1984. Ngunit pinalaki siya sa isang medyo katamtaman na malaking pamilya. Mula pagkabata ay nagtatrabaho ng part-time. Sinubukang tustusan ang kanyang sarili ng mag-isa at tumutulong sa kanyang mga kamag-anak. Ang dalawa ay nakakilala sa paaralan kung saan sila nag-aaral. Sa pagitan nila ay nagkaroon ng isang pagkakaibigan at sa kalaunan ay napunta sa pag-iibigan. Ngunit kailangan nilang itago ito sa lahat dahil ang pamilya ni Liana ay relihiyosong mga tao. Pinalaki nila ang kanilang anak na babae sa mahigpit na paraan. Pinag-aaral nila ito sa Sunday School mula sa murang edad at regular na nagsisimba. Ang kanyang mga magulang ay tutol sa kanilang relasyon dahil sa kanilang murang edad. Dagdag pa rito, ang estado ng kanilang pamumuhay ay isa rin sa hadlang. Ngunit ang mga pagbabawal ng mga magulang ni Liana ay hindi naging hadlang sa dalawa. Pinagpatuloy nila ang kanilang relasyon nang hindi alam ng mga taong nasa paligid nila. Nakikita sila ng palihim sa iba't ibang mga lugar at sinisiguro nila na walang makakakita sa kanila. Noong taglagas ng 2003, nagpa siya ang magkasintahan na magbakasyon ng ilang sandali sa isang malayong kagubatan upang mapag-isa. Maingat silang naghanda para sa kanilang plano na isang kapanapanabik na pakikipagsapalaran para sa kanila. Gumawa sila ng isang kapanipaniwalang alipay na magbibigay katuwiran sa kanilang pag-alis nang hindi sila pinaghihinalaan. Sinabi ni Felipe sa kanyang mga magulang na siya at ang kanyang mga kaibigan ay pupunta sa isang camping. Si Liana naman sa kabilang banda ay sinabing pupunta sa isang pamamasyal kasama ang mga kaibigan mula sa simbahan. Alam niyang ang mga dahilang ito ay gagana sa kanyang mga magulang at hahayaan siyang umalis nang walang mga katanungan. Naniwala ang pamilya ng dalawa sa mga kwentong gawa nila. Si Liana at Felipe ay masasabing masaya. Maaari silang magsaya sa piling ng isa't isa sa loob ng isang buong linggo nang walang takot sa pagbabawal at pagpuna mula sa kanilang mga magulang. Nagpasya ang mga kabataan na pumunta sa isang magandang lalawigan na tinatawag na Imbogaoso. Nagdala sila ng tolda, mga pantulog, ilang personal na gamit at isang maliit na stock ng provisions. Ngunit halos walang dalang pera ang magkasintahan na dahilan para mahirapan sila sa kanilang paglalakbay. Bilang mga estudyante ay may karapatan silang sumakay ng libre sa mga pampublikong transportasyon. Kaya kinalkula nila ng maaga ang kanilang rota upang makarating sa kanilang destinasyon sa pamamagitan ng pagsakay ng bus. Umaga ng October 31, nagkita ang magkasintahan sa napagkasundo ang lugar na nag-iingat na walang sinumang nakakakilala sa kanila. Sumakay sila sa unang bus at pagkarating sa isang lungsod, doon sila nagpalipas ng gabi sa mismong istasyon ng bus. Tapos dalawa pang sakayan bago makarating sa kanilang gustong lokasyon. Mula roon ay kinailangan nilang maglakad ng ilang kilometro patungo sa isang desyertong lugar na nakatago sa kakahuyan kung saan binalak nilang magkampo at gumugol
ng ilang araw na magkasama. Sa kabila ng kanilang pagod, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, ay masaya pa rin ang magkasintahan dahil natupad nila ang kanilang munting bakasyon. Nang makarating sila sa lugar na minarkahan sa mapa, sinimulan nilang iset up ang kanilang simple ngunit maaliwalas na camp. Nang maglakbay sina Liana at Felipe sa isang liblib na lugar, hindi nila isinaalang-alang ang katotohanan na sa mga lugar na yon ay nakahari ang kahirapan kung saan laganap ang krimen. Kaya't madaling mapansin ng mga lokal ang maayos na pananamit na may malalaking backpack at bags habang naglalakad sa gitna ng kagubatan patungo sa abandonadong bukid kung saan nila binalak na mag-camp. Nakuha nila ang atensyon ng mga lokal na bandito na nangingisda malapit sa isang lawa. Sila ay sina Paulo Cesar de Silva Marquez na binansagang Pernambuco at Roberto Alves Cardosa na kilala bilang Champino. Si Champino ay 16 na taong gulang pa lamang, ngunit siya ang pinuno ng grupo. Pinangunahan niya ang grupo na interesado sa mga estranghero, lalo na't nagustuhan nila ang isang magandang batang babae. Bilang karagdagan, naisip nila na sa kanilang mga backpack ay merong isang bagay na makukuha at maaari nilang mapakinabangan. Palihim na sinundan ng dalawa ang magkasintahan at pinanood habang nakatago sa mga kakahuyan. Nagtayo ng tent ang magkasintahan, nagmeryenda at saka nagsimulang linisin ang paligid ng kanilang tulukan. Si Champino at ang kanyang kasama ay nagplano ng isang ambush hanggang sa matiyak nilang walang ibang kasama ang dalawa at walang dalang mga armas. Pagkatapos ay inatake ni Pernambuco at Champino, sina Liana at Felipe. Binantaan nila ito at tinakot. Ang magkasintahan ay hindi man lang nagtangkang tumakas o lumaban sa hindi kilalang mga tao. Nang hinalughog ng dalawa ang kanilang mga bag at backpacks, wala silang nakitang anumang mapagkikinabangan. Pagkatapos ay nagpasya ang dalawa na maaari silang humingi ng ransom sa kanilang mga kamag-anak. Si Liana na takot ay agad namang kinumpirma na siya ay mula sa isang mayamang pamilya at bibigyan sila ng kanyang ama ng maraming pera kahit na magkanong hilingin nila. Natuwa naman ang mga kriminal sa kanilang narinig, ngunit dahil sa wala pa silang karanasan sa mga ganitong kaso, hindi nila alam kung paano aayusin ang lahat upang makuha ang pera ng hindi mahuhuli. Habang tumatagal ang plano, ay sinusubukan ng mga kriminal na alamin kung sino ang nasa kanilang mga kamay at kung magkano ang maaari nilang hilingin para sa kanilang buhay. Nagpasya silang itago ang mga bilanggo upang hindi sila makatakas. Sa una ay dinala nila ang magkasintahan sa isang sirasirang gusali na malapit sa mismong farm kung saan sila nagtayo ng camp. Ngunit wala itong mga bintana o pintuan, kaya napagpasyahan nila na dalhin ang magkasintahan sa bahay ng isa sa mga miyembro ng grupo. Si Felipe ay itinali at binugbog ng husto upang hindi ito makatakas at hindi makalapan. Nang gabi ring yun ay nagpalitan ang lahat ng miyembro ng grupo at pinagsamantalahan nila ang nakagapos at walang magawang dalaga. Pagkatapos ay nag-isip sila kung paano nila makukuha ang pera o kaya ay itago na lang sa kakahuyan ang kanilang mga katawan para hindi na tumatagpuan. Pagkatapos si Felipe ay dinala nila sa gitna ng kagubatan kung saan narinig ang isang putok at pagkatapos ay bumalik ng mag-isa ang miyembro ng grupo. Napagtanto ni Liana ang nangyari at alam niyang wala na ang kanyang minamahal. Bagamat sinubukan ng grupo na tiyakin sa dalaga na pinalaya na nila ang binata, may iba pa silang plano para kay Liana. Gusto ng grupo na panatilihin siyang buhay hanggang sa magsawa sila sa kanya, lalo na't wala pang naghahanap sa kanila. Ilang araw pagkatapos ng pag-alis ng dalawang magkasintahan, nalaman ng kanilang mga magulang na nagsinungaling ang kanilang mga anak. Nalaman nila na walang nakakaalam sa kanilang mga kaibigan kung saan nagpunta ang dalawa. Nag-aalala sila dahil ilang araw na silang walang komunikasyon sa kanila at hindi rin matawagan ang kanilang mga mobile phone. Salamat sa mga koneksyon at pera ni Henry dahil lahat ng mga pulis sa lungsod ay kumilos.
at unti-unti nilang nalaman ang rutang tinahak na magkasintahan. Hindi nagtagal ay nakarating ang mga pulis sa Imbuguaso kung saan bumaba ang mga bata sa kanilang huling bus na sinakyan. Nalaman din ng mga pulis na dumaan sila sa isang kakahuyan at doon din huling online ang kanilang mga mobile phone. Nagsimula ang malawakang paghahanap na kinasasangkutan ng mga pulis, rescuers at mga nag-aalalang mga tao. Tumulong din ang isang malaking lokal na negosyante sa paghahanap. Pinagamit niya ang kanyang personal na helicopter upang maghanap mula sa himpapawid at nagkalat ng mga larawan ng nawawalang magkasintahan. Mabilis naman nilang natagpuan ang tent ng dalawa. Sa kabila ng kawalan ng mga sinyales ng dugo at labanan, malinaw na may kakilakilabot na nangyari dito. Ang mga personal na gamit ng magkasintahan ay nakalabas sa kanilang mga bags at nagkalat sa buong paligid. Ang tent ay binuksan mula sa itaas hanggang sa ibaba gamit ang isang kutsilyo. At ang mga cellphone nila ay nakalatag sa paligid. Ilang milya lang mula sa tent ay natagpuan ng mga rescuers ang katawan ni Felipe, nakatali at binaril sa likod ng ulo. Base sa tama ng bala, binaril ito ng malapitan, kaya naisip ng mga pulis na maliit na porsyento na lang ang pag-aasang makitang buhay si Liana. Ngunit umaasa pa rin si Henry Fredenbach na makikita niyang buhay ang kanyang anak. Tiniyak din ni Henry na kasali ang media sa paghahanap para sa mas malawak at marami ang makakaalam sa kanilang paghahanap sa magkasintahan. Isang malaking gantimpala naman ang inihayag ni Henry sa makapagbibigay ng impormasyon ng dalawa. Ngunit hindi ito nakatulong sa kaso. Matapos madispatsa ng mga kriminal si Felipe, ay dinala nila si Liana pabalik sa bahay, kung saan dati silang itinago. Buong pagmamalaki namang ibinalita ni Ciampino sa kanyang grupo na si Liana ay kanyang pag-aari at maaaring gawin nila ang anumang gusto nila sa kanya. Inaanyayahan niya ang lahat na gawin ang kanilang maruming mga pantasya kay Liana. Makalipas ang isang araw, matapos malaman nila ang tungkol sa malawakang paghahanap, nagpasya ang mga kriminal na magpalit ng kanilang lokasyon at lumipat kasama ang biktima sa bahay ni Anthony Macias de Barros, isa pang miyembro ng grupo. Sa parehong araw, nagpunta sila sa pangingisda kasama si Liana. Ibinigay ng pinuno ng grupo ang kanyang jacket kay Liana dahil malamig sa labas sa oras na yon. At nagpasya siyang magpakita ng pag-aalala sa dalaga. Dumating naman sa parehong lugar ang nakatatandang kapatid ni Ciampino. Sinabi ni Ciampino sa kanyang kapatid na si Liana ang kanyang nobya, ngunit agad niya itong nakilala bilang ang wanted girl. Hinila niya ang kanyang kapatid at sinabing maraming naghahanap sa kanyang bihag, kaya't siguradong mahahanap sila ng mga pulis. Kinabahan si Ciampino sa kanyang nalaman. Kaya napagpasyahan niyang tapusin si Liana at tumakas. Nagsinungaling siya kay Liana, sinabing malaya na ito at dadalhin niya to sa kalsada pa uwi. Ngunit ang totoo ay dinala niya ito sa gitna ng kagubatan. At doon niya brutal na tinapos gamit ang kutsilyo. Pagkatapos ay binasag ang kanyang bungo gamit ang isang malaking bato upang matiyak na hindi na ito mapubuhay pa. Ang katawan ni Liana ay natagpuan makalipas ang 5 araw pagkatapos ng krimen. Dahil sa suot ni Liana ang jacket ng suspitsado, nakatulong ito para madaling matukoy ng mga pulis ang gumawa ng krimen. Ang mga kriminal ay talagang malupit, walang awa at walang puso, ngunit sila rin ay mga hangal at hindi nag-iisip. Dahil hindi man lang nila sinubukang tumakas o magtago, hindi nag-abala na sirain ang pisikal na ebidensya. At sa parehong oras, naniniwala sila na walang makakahanap sa kanila. Dahil sa mga pag-uugali ng mga grupong ito, mabilis silang nakilala ng pulisya at nahuli ang lahat ng miyembro ng kriminal na grupo. Ayon sa resulta ng pagsusuri sa DNA, posibleng matukoy ang mga miyembro ng grupo na gumawa ng karahasan labang kay Liana. Lahat ng miyembro ng grupo ay nahuli ng halos sabay-sabay. Hindi man lang itinanggi ng leader nila ang krimen at pinagyayabang pa niya na siya ang dumukot ng abuso at saka kumuha ng buhay sa kawawang biktima. Kasunod ng mahabang paglilitis,
halos lahat ng nasa hustong gulang ng miyembro ng kriminal na grupo ay nakatanggap ng medyo malupit na mga sentensya. Samantala, ang pinuno ng grupo na siyang pinakabrutal na miyembro ay ibang parusa naman ang nakuha. Sa oras kasi ng kanyang mga krimen, siya ay halos 16 na taong gulang pa lamang. Sa kadahilanan nito, ang binata ay ipinadala sa isang dalubhasang bilangguan para sa mga menor de edad na may medyo banayad na parusa. Si Ciampino ay gumawa ng ilang mga pagtatangka sa pagtakas, kumilos ng agresibo at pagkatapos ay magiging mahinahon. Dahil dito, siya ay isinailalim sa isang psychiatric examination. Napag-alaman na meron siyang ilang mga abnormalidad sa pag-iisip, kung saan sa kanyang sarili ay normal lang ang isang bagay na mapanganib at ito ang dahilan na kaya niyang gumawa ng krimen nang walang nararamdamang awa sa biktima ng kahit konti. Pagkatapos ng naturang diagnosis, ang kriminal ay inilipat sa isang closed type na medical institution, kung saan siya ay sasailalim sa compulsory treatment at rehabilitation. Wala ring karagdagang parusa ang ipapataw sa kanya. Sa kabila ng maraming apilang inihain ng mga pamilya ng mga biktima, si Ciampino ay napunta pa rin sa mas maayos na kondisyon kaysa sa dati niyang pamumuhay. Mayroon itong sariling pribadong maaliwalas na silid na may malaking TV, internet access at komportabling kama na may orthopedic mattress. Siya ay may balansing 4 na pagkain sa isang araw na may customized na menu na bahagi ng patakaran ng medikal na pasilidad kung saan siya gagamutin. Ang kanyang buwan ng maintenance ay tinatayang humigit kumulang $2,500. Sa mga nakalipas na taon, ang salarin ay may regular na petisyon para sa kanyang paglaya. Ang dahilan nila ay sumailalim na siya sa isang buong kurso ng paggagamot at hindi na ito magbibigay ng anumang banta sa iba. Nangangahulugan na maaari siyang bumalik sa kanyang normal na buhay kung sakaling mapagbibigyan nito sa kanyang hiling. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel and as always, keep safe everyone.